naniniwala raw ang defense team ni Vice President Sara Duterte na naabot nila ang kanilang target sa ikawalong araw ng impeachment trial. Ayon po yan sa Defense Counsel at spokesperson na si Attorney Michael Powa. Ayon kay Powa, may mga impormasyon pa silang hindi pa nailalabas bagamat hindi na niya ito idinetalye. Nasubok daw ng defense team ang kredibilidad ng testigo na si NBI Director Melvin Matibag. Kaugnay naman sa umano'y hitman na kinausap ng bise, ang prosekusyon na raw ang dapat magpatunay nito. Sa atin, we're just waiting, and if kung meron mang lumabas, whether now, kasi ang mukhang wala namang lalabas now, but nagsabi naman, may isang senator judge rin na nagtanong na kung pwedeng balikan ito, kung sakaling meron ng development dyan, then we'll just be ready to also test kung totoo nga ba o hindi itong paratang na may assassin. Sa panig naman ng prosekusyon, naniniwala raw silang hindi natibag si NBI Director Matibag. Ayon kay House Prosecutor Congressman Terry Ridon, lumalabas na hindi lang hearsay o chismis ang umano'y pagbabanta ni VP Sara. Patunay daw dyan ang task force na binuo ng NBI para imbestigahan ito. May mensahe rin si Ridon kay VP Sara sa gitna ng usap-usapang balak na nitong mag-resign. Bakit siya mag-resign? Papunta pa lang tayo sa exciting part, guys. Papasok na yung MLC records, saka yung BIA records, saka yung bank records. Tingin ko magandang pangalawang pangulo pa rin ho siya pagka hinarap na po yun sa paglilitis. Ipagpapatuloy naman ng depensa ang cross-examination kay NBI Director Melvin Matibag ngayong araw. Dahil dyan, hindi muna matatalakay ng impeachment court ang Article 1 at tungkol naman sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni VP Sara. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.